So yun mga kapatid, ito na naman tayo, binabalikan natin yung dito sa Korinto. 1 Korinto 8 versikulo 7. No? So atin po siyang patuloy, no? Kung ano pong meron. Ang dito pong simula natin yung kanina, ngunit may mga mananampalataya na hindi pa alam ang katotohanan ito. So meron talagang mga tao na hindi pa nila alam ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan at alam ng katotohanan ay nandyan sa Panginoon. So kung kailangan mo talagang malaman, basahin mo yung Bible para kakausapin ka ng Panginoon. At hindi ka direkta na sabihan ka ng Panginoon na mangyayari. Talinhaga lang yon ang kanyang ibubulong. So mga kapatid, hanggang bulong lang sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi po mismo talagang personal na magpakita ang Panginoong Diyos, kundi sa banal na Espiritu idadaan ng Panginoong Diyos ang kanyang talinghaga na mangyayari. So ito po mga kapatid, patuloy natin ito basahin. Ang iba sa kanila ay sumasamba noon sa mga Diyos-Diyosan, kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, So mga kapatid, maraming bisis dito na mabanggit yung Diyos-Diyosan, no? So basahin po natin dito. Ang iba sa kanila ay sumasamba noon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng mga pagkaing inaalay sa mga Diyos-Diyosan, naisip nila na parang kasama na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba mga kapatid? Ang daming Diyos-Diyosan na nakalagay dito. So mga kapatid, baka sabihin ninyo ito po'y dagdag. Wala pong dinagrag dito. Ito po'y tanging nasa Bible lamang to. Tanging dyan lang po talaga ang lahat ng verse na yan. Wala pong dinagdag at walang kinulang. So maliwanag po mga kapatid ng ating talalakay dito. Huwag na po nating isipin yung lahat ng bagay dito sa mundo, sapagkat ang Diyos lamang ay isa, nasa langit mga kapatid. Wala na pong iba. Huwag niyo pong isipin na may Diyos pa dito sa mundo. Wala na. Sadyang wala nang Diyos na maghahari dito sa mundo, sapagkat darating ang panahon na ang demonyo ay maghahari dito. So basahin natin ito. Tutuloy natin mga kapatid para po matapos to. Tatalakay dito. ay isip nila na parang kasama na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sa kakaunti pa lang ang kaalaman nila, nagkakasala sila sa kanilang konsensya. Yon mga kapatid, no? Maliwanag ang sinabi dito, no? Basahin po natin dito. Na parang kasama na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at dahil sa kaunti pa lang ang kaalaman nila, nagkakasala sila sa kanilang konsensya. So ano bang ibig sabihin dito mga kapatid? Ano bang ibig sabihin dito? Alam natin mga kapatid, yung Katoliko at yung ibang mga nanampalataya sa kanilang religion ay Katolik, hindi po nila alam ang katotohanan yung mga nagsasamba. Pero bakit po hindi po ipinahayag na ng nanungkulan sa relihon na yan na bawal talaga ang Diyos-Diyosan? Okay lang naman sana dapat mga kapatid na ganito na lang ang gagawin natin. Babayaan nyo yan Diyos-Diyosan dyan. Huwag nyo po silang sambahin, huwag nyo po sambahin yan. Ang mismong sambahin po natin ang Diyos, pero mali po rin pa rin kapatid. Sa isip ko'y mali, kasi ang dami kasing natungkol na nabanggit dito sa Biblia na lahat ng Diyos-Diyos ay andito. Napakarami talaga. Makita natin sa iba't ibang verse, may nakalagay doon Diyos-Diyosan, mga Diyos na mga larawan, no? Iba't ibang mga makikita talaga natin. So patuloy natin ito mga kapatid para po natin malaman ang buong detalye ng ating dapat alamin. Kung sa bagay, ang pagkain ay walang kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Walang mawawala sa ating kaugnayan sa Diyos kung hindi tayo kakain
At wala rin naman tayong mapapala kung kumain man tayo. Ngunit kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, mag-ingat kayo. Dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong may hina pa sa kanilang pananampalataya. Yon mga kapatid. Nakaawa talaga mga kapatid itong mga tao na to. Mag-ingat kayo dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong may hina pa sa kanilang pananampalataya. So, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi alam ng lahat. So, mali. So, paano na kaya yung talagang bulag sa katotohanan yung mga tao? So, mga kapatid, ito po yung binahagi ko po sa social media sapagkat kahit madaanan man ninyo mga kapatid, saglitan nyo lang pagtingin. Panginoon na po ang bahala sa inyong mga mata at puso at isipan na magpapaliwanag sa inyong nakita, mga kapatid. So mga kapatid, patuloy natin to para talagang matapos na to kasi buong detalye kasi kailangan natin malaman to Halimbawa, may kapatid kang hindi pa nakakaunawa sa katotohanan ito. At ikaw na nakakaunawa ay nakita niyang kumakain sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ba't mahihikayat din siyang kumain ng mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan kahit na para sa kanya ay isa itong kasalanan? Mga kapatid, no? Napakaano talaga. Tentasyon talaga yung demonyo. Kahit mananampalataya ng Panginoon, tinitintasyon pa niya. Dahil po'y sakim nga siya sa kasalanan. Sakim niya sa katotohanan. Ayaw ng katotohanan ng demonyo, Satanas. So, patuloy natin mga kapatid. Dahil sa iyong kaalaman, napapahamak ang iyong kapatid na mahina pa sa pananampalataya, na kung tutuusin ay namatay din si Kristo para sa kanya. At sa ganitong paraan ay nagkasala ka na rin kay Kristo. Dahil nagkasala ka sa iyong kapatid na mahina pa ang pananampalataya sa pag-udyok mo sa kanya na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Kaya kung ang kinakain ko ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng aking kapatid, hindi na lang ako kakain nito kailanman para hindi magkasala ang aking kapatid. So yun mga kapatid, iniligtas niya sa pamagitan ng ating Diyos ang kanyang kapatid na para hindi magkakasala ang kanyang kapatid sa mga nahandog ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan. So mga kapatid, maliwanag po nating nakita na alam dito sa talinghaga na ito. So mga kapatid, napakasakit talaga si Satanas sa lahat ng bagay dito sa mundo. Kasi gusto niya lahat ng tayo makuha niya at madala niya doon sa impyerno. Kasi gusto niya, ayaw na niya ng katotohanan sapagkat malapit kunti na lang niya ang pag-aalsa niya dito sa mundo. Malapit na siyang bibitagin at dadalhin doon sa kanyang kalalagyan sa impyerno. So mga kapatid, dito po ang istorya po ng demonyo sa impyerno at sa kay Satanas. Mga kapatid, hindi po talaga sa atin yung impyerno na yan. Yung doon sa impyerno na nagliliyab na apoy na hindi namamatay. Hindi po talaga sa atin yan, kundi sa kampo ni Satanas yan. Sa kanya talaga yan, yung ori na yan. Hindi po tayo dapat dyan, pero nalulung tayo sa kasalanan. Kasama tayo sa paghihirap ng demonyo. Kasi wala na nagkakasala na tayong lahat Pero sabi ng Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, kahit anong dumi mo ay tatanggalin ng Panginoon at linisin ka niya. Wala pong imposible para sa Panginoon Diyos. Kahit anong ori yung ginagawa mo, napaka di mo talaga maisip kung anong ginagawa ng tao na yun. Pero linisin ka ng Panginoon kung ano kakadumi. Tatanggapin ka, yayakapin ka pa kahit maputik ka. Mga kapatid, kahit maputik ka, yayakapin ka ng Panginoon. At hahalik-halikan ka pa kahit mabaho ka.
Yun ang magpamahal ng Panginoon. Siya lang ang nakagawa niya, wala nang iba mga kapatid. Sa pamagitan ng ating Panginoon Diyos. Kapagmahal siya sa atin. Kung naisip lang natin mga kapatid, ang kanyang pagmamahal, kung nakita palang natin, di tayo maghirap ng ganito. Hindi tayo naghihirap sa lahat ng bagay dito sa mundo. Sapagkat tayo malayo sa Panginoon. Yun, dinaragdag ng Panginoon sa ating paghihirap. Kaya, naghihirap tayo dahil sa ating gawain hindi naayon sa ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating video at aabangan nyo naman yung ating panibagong video. Para po to sa ating content na ating itatalakay at ipapaunawa sa lahat ng tao dito sa mundo. Na ito po'y kailangan natin malaman para po sa lahat ng mundo. So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating video at naway may nalalaman kayo at may naintindihan kayo at may appreciate kayo sa ating tinalakay. So mga kapatid, salamat sa inyo pagpapanood dahil po ito'y galing sa Diyos. Pagpapala po ito ng ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating video at mag-ingat kayo palagi at lagi kayong mananampalataya humingi ng tulong sa akong araw-araw ng paghihirap natin sa mundong ito. So mga kapatid, salamat sa inyo, naway pagpalain kayo Diyos at ingatan at lumayo kayo sa kapamakan at lagi po kayong manalangin at hindi po nyo kalimutan ng ating Panginoon sa ating panalangin. So hanggang dito na lang mga kapatid, ingat kayo palagi. God bless to all.